Paps, magandang araw. Dito ulit tayo sa Olokoy Garage. Merong ginagawa tayo na L300 Euro 4. Ayan, kasama natin dito sila Idol na galing pa sa San Andres, Bukid, Manila. Ayan. Thank you mga Idol sa pagpasyal dito nga sa amin. Napakasaya. Ayun, okay. Thank you. Thank you kay Idol. Talagang, ito, titingnan po natin yung talagang kinalas namin. 36k mileage. Kita natin yung dumi ng turbo, ayan sa kapal na rin ng carbon mga paps. Kailangan talaga malinis pa lang siya, no? Oo. Tapos makita natin tong intake manifold, grabe, mga Idol, 36k mileage ang tinakbo niyan. Kung makakaramdam kayo ng mabigat na takbo, pwede nyo nang palinisan din po yung kahit medyo mababa pa yung tinakbo. Gaya nito, hindi nga natin na mababa siya pero ganyan nakakapalang dumi. Tapos syempre nalilinisan natin yung pinaka catalytic sa kapal ng carbon. Dito lang yun, bar. Kasi hindi naman lalayo yun. Yun. Kaya mga paps, nililinis na ni Idol. Ayan mga paps, ayan yung mga parts na itong turbo natin na kailangan din natin talaga ingatan. Ayan pre, spray mo na lang pre, maiitim. Ayan mga paps, ibabalik na natin to parts. Yan, ingatan po natin yan yung pinaka singsing o mga o-ring washer. Kaya taga isa palilinisan natin to. Damay-damay. O pala murahin mo kasi kayo yung ating. Okay, yan mga paps, para bawas usok din sa ating tambucho, tsaka syempre yung lakas ng hatak niya. Mas iba pa rin pagka nalilinisan. Tsaka kasi kung di natin malilinisan dyan, talaga nasisira ang turbo. Kaya yun, tapat-tapat lang din po yan. May maaga bimigay, meron naman yung talagang mas tumatagal. Yung intake manifold natin na sobra siya na, yung globe kailangan madukot mo may pang gana na. Kasi minsan nandyan yung bara niyan sa butas na yan. Yung mga paps yung natanggal natin sa ating intake manifold. Yung mga paps, nalinisan natin yung intake manifold. Kailangan natin talaga masimot natin lalo yung sa mga butas na yan. Tapos yung throttle nga natin, throttle body. Ayan. Yung dumi ng mga paps, kumbaso. Pinapasahod po natin yan para hindi kung saan simiksik po yan. Ayan, yung open area natin to, kailangan to may takip para hindi malaglagan ng carbon sa loob. Ayan, kakapal. Ayan, mga Idol, sa 36k mileage po yan. Ganyan nakadumi. Tapos yung siyempre gasket natin. Okay, sana. Yeah. Yan ka muna. Ayan mga paps, tatanggalin natin yung solenoid para malinis natin itong pinaka. Ayan mga paps, kailangan natin ihiwalay yung pinaka solenoid valve para malinis natin na maayos to. Ayan, 4 na Phillips screw lang po yan ang kailangan natin. Sprayan natin degreaser mga paps. Ayan mga paps, binabara natin ng degreaser kasi kung kerosene lang tsaka mga gasolina, hindi basta kayang tanggalin talaga yung kapit ng carbon. Yan, yan natin yung itim talaga. Sabay gagamitan natin ang ating brake cleaner o kaya carburetor cleaner mga paps. Minsan talagang yung mga sa sulok hindi masyado basta matanggal.
guys, ano, binabalik na nga natin yung pinaka solenoid valve. Bali, hinihigpitan natin to yung ano lang, saktong higpit lang po, no? Tsaka halos sabay-sabay. Para hindi yung ma-loose thread. Isa sa iniingatan natin yung ma-loose thread. Yung mga paps, nakakabit na nga natin. Yung mga paps, so 36k mileage. Start na natin. Okay. Ayan mga paps, napaandar na nga po namin yung ginawang EG agad sa turbo cleaning. Observation na lang po namin yan. Kasi mga paps, sinecheck na lang natin yung power steering nila, boss. Ang tigas. So, parang hindi gumagana yung pump natin sa power steering. Ayan mga paps, okay na nga itong EGR cleaning natin tsaka turbo cleaning. Dino-double check na lang po natin. Para may belt yun, di ba? Dino-double check na lang po namin kung may leak o wala. Kaya maririnig naman natin yung tahimik na tunog ng sasakyan, no? Tsaka syempre balik na sa yun nga, sa ganda lalo ng hatak. Patayin. Mga hataw, yun, game. Ayun, ayos na. Ayos. Maraming salamat kila Idol. Yan, okay, napasyal dito sa amin. Taytay Rizal. Thank you po sa ulitin. Ayun.